Monthly Sales Tracker 2025. So, kagandahan kasi guys ng Monthly Sales Tracker 2025 na template natin or format, makikita mo dito yung pinakamalakas mo na sales, kung ano yung pinaka talagang maganda sa printing business mo. So, madali lang din naman gamitin to. Meron din tayong mga category na pwede kang mag-add kung ano yung printing services mo sa printing shop mo. At meron din tayong payment of method kung ano yung ginagamit mo sa printing shop mo. So, madali lang to guys. Madali lang. Ayan, so, gawin natin, i-zoom in lang natin ayan, para lumaki. So, meron tayo ditong date, name, service category, transaction, status payment, yung reference number, saka yung unpaid note. So, dito yung sa unpaid note, hindi natin maiiwasan yan. So, i-explain natin mamaya yan. Okay? So, meron tayong January hanggang December na yan. So, matatrack natin talaga kung magkano yung kinikita natin sa printing shop natin per month. So, per month kasi yan, guys. So, pinakababa kasi, dyan mo makikita yung pinaka total sales mo. Okay? So, umpisa natin dito. Dito, ito yung pinaka graph data chart natin. So, magkakaroon ng kulay yan mamaya pa nag-input na tayo ng data natin. Okay? So, ang gagawin mo dito, mag-input ka lang ng data sales mo. Yung mga sales mo, ilalagay mo lang dito para ma-record talaga natin. Okay? So, dito sa date, itong date na yan. Ayan. So, dito sa date, so, tignan nyo guys, magkakaroon to ng kulay itong ating pinaka-graph na box na yan. Okay? So, sa date, kunyari ay January 1. So, January 1, so lagay mo na lang kung 01, 2025. Yan. So, yun na lang yung lagay mong date, di ba? Yung name, yung customer mo yan, guys, yung name ng customer mo. So, lagay natin, sample na lang. So, lagay natin dyan. Para alam mo kung kanino yung sales na yun. Kasi mamaya, meron siyang pinagawa, tapos binalikan ka, at least alam mo kung sino yung nagpagawa sa'yo. Yun yung kagandahan yan. So, meron tayong pangalan ilalagay. Diba? Ayan, dyan. Tapos dito naman guys, sa ating service category, marami tayong pwedeng ilagay dyan. Depende dun sa ino-offer mo sa printing shop mo. So, meron tayong example dito. Ayan. So, meron tayong docs print, photo print, sticker print, typing job, photocopy, rush ID, laminate, calling card, layout, scan. Yan, di ba? Kung gagawin mo dyan, pipili ka lang. Kunyari, si John ay nagpa-print ng photo. So, ilalagay mo syempre, select mo yung photo. Kasi yan yung pinagawa niya. So, sa transaction amount, kung magkano yung amount na sisingil mo. Kunyari, nagpa-print siya ng photo print, nagkakahalaga siya ng 100 pesos. So, itatype mo lang yung 100 dyan. Di ba? So, type mo yung 100. So, mayroon ng kulay, di ba? Yung photo print kasi natin, guys, mag-i-input ng data yan dyan sa pinaka-graph natin. Kahit alin dyan, i-click mo. So, magkakaroon siya ng graph dyan. Makikita mo yung kabuuan ng sales mo, kung ano yung pinakamalakas. Magkakaroon kasi ng iba't ibang kulay yan. Okay? So, sa status of payment, kunyari, si John ay nagpa-print. So, nagbayad siya ng cash. So, i-click natin cash. Ayan. So, cash yung binayad niya, di ba? So, dito naman, sa ating pangalawang customer, basta lahat ng customer ilalagay mo hanggat maaari matatandaan mo kung sino. Di ba? Mas maganda kung merong katulong o kasama sa printing shop mo. Or di naman kaya at least talagang mabilis kang makatanda kung sino nagpapa-print sa'yo para ma-input mo talaga yung data. So, lagay lang natin uli, 01. Okay, so 01. Same day kasi, di ba? So, 2025. Ayan. So, lagay naman natin dito ay Mark. So, si Mark nagpa-print. Di ba? Nagpa-print si Mark. So, gawin natin dyan, si Mark ay nagpa-print ng rush ID na lang. Di ba? Rush ID. So, lagay natin amount ay 100 na lang din. Sample lang naman eh. Di ba? Tapos, si Mark ay pa-print ng rush ID pero
hindi niya kaagad nabayaran. Kumbaga, buo yung pera niya or babalikan niya na lang yung bayad. So, ang gagawin mo dyan, iligay mo yung unpaid kasi hindi pa naman bayad eh. Di ba? So, lagay mo dyan, unpaid. So, babalikan niya yan. So, di kasi maiiwasan yan. Yung unpaid, yung utang, or buo yung pera. Di ba? Lalo pagka mag-anak mo. So, gagawin niya, balikan ko na lang, mamaya ako nababayaran. So, ganun nangyayari. So, lagay natin unpaid. Di ba? So, lagay natin unpaid. Yan. So, dito papasok si unpaid note. Yan. So, hindi pa bayad. Yan. Si Mark. So, maglalagay ka note. At least alam mo kung anong transaction yun. Yun ang uses, yan ang silbi ng unpaid note dito natin. Di ba? Pero kung cash naman, huwag ka na maglagay kasi wala ka naman ilalagay dyan. Unless kung meron kang importante na ino-note. Di ba? Yun ang kagandahan sa dyan sa ating unpaid note na yan. Tapos dito tayo sa pangalawa. Yan. Dito kasi guys, matototal na lahat yan dito sa pinababa. Kaya hindi mo na po problemahin yung total niyan. So dito na tayo. So lagay lang natin 01, 01. So same day pa din. So dami kasi nagpapaprint eh. So lagay natin dyan ay, so lagay na lang tayo ng ibang pangalan. Regine. O, si Regine, nagpa-print. So lagay natin dyan yung pangalan niya, yung name. Lagi kasi may name para at least alam mo kung sino yun, di ba? So ang nagpa-print naman siya ng document. Ayan, so lagay lang natin siya ay 100. Yan, so 100. So si Regine ay nagpa-print. So 100 yung binayad niya, pero yung payment of method niya ay GCash or GCash, Maya or bank. So lagay natin GCash. Ayan. So dito papasok naman yung reference number. So ilalagay mo dito yung reference number, di ba? At least natatrack mo yung payment gamit yung GCash para talagang ma-check mo kung nagbayad or kung magkano yung pumapasok doon din sa GCash mo. Kasi dito sa cash, ito total mo yan eh, di ba? Kung ano yung cash, tapos separate naman yung total doon sa GCash, Maya or bank. So mayroon tayo nilagay na reference number. Kasi yung iba, nagbayad, ini-scan na lang yung QR code natin doon sa nilagay natin doon sa labas ng printing shop natin. Okay? So, yun ang silbi ng ating reference number. So, lagay mo yung reference number para kompleto. Di ba? Ayan. So, same lang din naman yan guys dito sa ating Maya or bank. Nalagay mo yung reference number dito. So, lagay mo lang yan dyan. Okay? So, may kanya-kanya na kasi yan. So, dito sa unpaid note, para yan dito sa unpaid. So, lagay lang natin yan dyan. Tapos naman, so sobrang dami ng customer mo, so hanggang dito lang, di ba, hanggang 60 lang, para sa mga hindi pa maalam gumamit ng spreadsheets. So, pag napuno yan, napuno to sa isang araw pa lang, napuno ka agad to. So, gagawin mo dyan, right-click mo lang yan, insert row lang. Ayun no, nadadagdagan siya. Hanggat kahit ilan yung customer mo sa isang araw, umabot man ng 500 yan na tao, gawin mo lang, right-click mo lang, insert row. So, nadadagdagan siya, di ba? 65. So, gawin nating 66. So, nagdadagdagan siya pababa. Yan. So, makikita mo na yung pinaka-total dito. So, di mo na kailangang i-plus pa yan. Sa isang buwan, sa January, sa loob ng January, makikita mo na yung sales mo. Diba? Andito na kagad yung total. Kompleto pa. So, makikita mo din dito yung pinag-graph natin, yung data natin. So, ibig sabihin, so magdagdag pa tayo ng isa kasi pantay yung ating graph eh. So, maglagay tayo ng isa pa. Yan. 2025. Lagyan lang natin na Christine. Malagay lang natin yung pangalan kasi importante yon para talagang nakalagay kung sino yung customer natin. So, maglagay lang tayo ng isa pa. Document. So, 100. Lagyan na lang natin dito ay cash. Yan. So, dito, makikita natin sa pinag-graph natin na sa January, 50% yung document spirit natin. So, mas marami kaysa dito sa photo and rush ID. So, makikita nyo na yan, guys. Pag ginamit nyo itong monthly sales tracker natin. So, makikita nyo kung ano yung
pinakamalakas or pinakamabenta na service offer mo sa printing shop mo. Yun ang kagandahan ng ating monthly sales tracker. Talagang natatrack mo kung magkano yung sales mo sa isang buwan. Diba? Yun ang kagandahan doon. Kailangan lang talagang mailagay mo dito yung mga data ng mga customer mo at kung magkano. Nasa sayo naman yun, di ba? Kung talagang porsigido ka mai-record yung mga sales mo, i-input mo talaga yung mga customer ng nagpapaprint sa'yo. Yung pangalan, yung date, at least alam mo kung kailan, di ba? Kung kanino, kung ano yung service category na pinagawa niya. So dito, kunyari, yung kasing sales category natin ay meron lang tayong documents, photo print, sticker, typing job, photocopy, rush ID, laminate, calling card, layout, at scan. So ang gagawin mo dyan kung meron ka pang idadagdag na service para sa iyong printing shop, kung meron ka pa idadagdag na i-offer, so gagawin mo dyan, click mo lang tong edit button. So click mo lang yung edit button, wala kang ibang gagawin kundi ito lang, another item lang. So, lagay lang natin ay mag print. Ayan. Kasi kung mayroong magpapagawa siya ng sublimation, mag. So, lagay mo na lang dyan mag print. So, pili ka din ng kulay kung ano yung gusto mong kulay. Kasi napapalitan naman yan. Para dito sa graph natin, magkaroon din siya ng kulay. So, click mo lang done. So, click mo lang yung apply to all. Ayan. So, meron na tayong mag print. Ayan. Di ba? Click lang natin yan. So, nadagdagan yung service offer natin. Ayun, mayroon na sa mag-print. Pero pagdating dito sa January, kung ano yung dinagdag mo doon dito sa February, kung ano yung dinagdag mo dito sa January na service offer natin, dito sa February, magdagdag ka na lang din. I-edit mo na lang din kasi hindi siya nasasama dito pag nag-edit ka sa January, hindi nasasama sa February hanggang December. Okay, so ganoon na lang din gagawin mo. Ito lang naman yan yung service category natin. Kung naglagay ka sa January ng mag-print, maglagay ka na lang dito sa February natin hanggang dito sa ating December. Kasi ang pinaka-default natin ay ito lang, itong doc prints, photo, sticker, typing job, photocopy, rush ID, laminate, calling card, layout, at scan. Yun yung pinaka-default natin na service offered natin sa category. Okay? So, kung magkano yung presyo mo na dito sa ating layout, so maglagay ka. Kung nagle-layout ka, kung ang singil mo ay 500, so lagay mo na rin 500, di ba? Tapos cash, ayan, at kung kanino, so date, so makikita mo kagad yung total ng sales mo, di ba? Yun ang kagandahan ng monthly sales tracker natin. Ayan. So, makikita mo dito, layout. 55.6% kasi pinakamalaki siya. Ayun, pinakamalaking sales mo. Kung ano yung pinakamalaking sales mo, yun ang pinakamalaki dito. So, magkakaroon ng iba-ibang kulay yan. Diba? So, magkano nga ba yung ating monthly sales tracker natin, guys? Mura lang to, guys. Murang-mura lang. 99 pesos lang ito. Magagamit mo na siya ng isang taon. Sa loob na isang taon, magagamit mo na siya. Yung ating monthly sales tracker, 99 pesos lang. Saan nga ba mabibili yung monthly sales tracker natin? So, mabibili lang yan, guys, dito sa ating AED Science Tutorial Facebook page. Ayan. So, maglalagay na lang ako ng link dyan. I-click nyo na lang yan. Tapos, i-message na lang ako kung bibili kayo ng monthly sales tracker natin. Ayan. So, message lang kayo, guys. Murang-mura lang yan at malaking tulong yan sa printing shop business mo.